Muli na namang naglunsad ng airstrike ang Israel sa Lebanon habang ang Amerika naman ay inalis na ang mga sundalo nito at mga assets sa isang base nito sa Qatar na posible umanong targetin ng Iran kapag nagsimula na ang atake ng Amerika, habang ang China naman ay tinawag ang Amerika na adik umano sa digmaan at pasimuno ng mga kaguluhan sa mundo. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa West Philippine Sea naman, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na umabot na sa 45 barko ng China ang kanilang namonitor sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na para sa unang linggo ng 2026 ay 45 barko ng Chino ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Sa Baho de Masinloc ay mayroong 2 PLA Navy ship, 3 Chinese Coast Guard at 3 Chinese Maritime Militia vessels. Sa Ayungin Shoal naman ay 6 na barko ng China Coast Guard, 8 Chinese Maritime Militia vessels at 3 China PLA Navy ship, habang sa Escoda naman ay 6 na China Coast Guard at 8 Chinese Maritime Militia vessels, 4 na China Coast Guard naman at 2 Chinese Maritime Militia vessels sa Pagasa Island. Sinabi ni Trinidad sa isang press briefing na kung titingnan ng mga datos mula Nobyembre at Desyembre ay mayroong pagtaas na presensya ng PLA Navy, habang ang presensya naman ng China Coast Guard sa buong West Philippine Sea at ang kanilang mga aksyon ay nagiging mas agresibo. Bakit ganoon? Idinagdag din ni Trinidad na ang mga barko ng China ay lalong lumalapit sa mga magkasanib na pagsasanay sa dagat sa pagitan ng Pilipinas at iba pang mga kaalyadong bansa. Ang mga multilateral cooperative activity ay mga komplikadong pagsasanay militar kung saan ang mga tropa mula sa iba't ibang bansa ay nagsasama-sama at nagsasanay upang matiyak na ang karagatan ay malaya at bukas para sa lahat. Gayunpaman, ang bilang na ito ay hindi pa rin umano dapat ikabahala dahil wala pang naiulat na mapamilit at agresibong aksyon ng mga barko ng China. Samantala, pansamantala mo nang nilisan ng isang carrier strike group ng Amerika ang South China Sea at mabilis itong tumungo sa Middle East. Ang carrier strike group ay matagal nang nasa South China Sea na pinangungunahan ng nuclear-powered aircraft carrier na USS Abraham Lincoln na kargado ng F-35 at F-18 fighter jets. Base sa report ay ipinag-utos ng Pentagon na kaagad itong tumungo sa Middle East kung saan tumitindi ang inilalapat na pressure ng Amerika sa Iran. Kasama nitong umalis ang mga Arleigh-Burke-class guided missile destroyer na USS Provence, USS Michael Murphy at USS Frank Petersen. At sa ibang balita naman mga kabayan, muling naglunsad ang airstrike ang Israel sa mga pasilidad ng Hezbollah sa Southern Lebanon. Base sa report, ilan sa mga winasak ng Israel ay ang mga weapon storage at production facilities na ginagamit upang muling i-build up ang grupo. Samantala, ang Amerika naman ay hindi pa rin umaatake sa Iran hanggang ngayon, kung saan halos buong mundo ang nakaabang dito upang makita kung paano durugin ng Amerika ang Iran at kung paano naman tumugon ang Iran. Now we're going to look at the whole situation that's going on in Iran. It's really bad stuff. We have tremendous theft and fraud going on in that state because you have an incompetent governor, grossly incompetent governor, and a corrupt governor. But we'll straighten that out. But Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there, we think. So we're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So, and we'll act accordingly. Kinumpirma naman ng mga opisyal ng Qatar na inalis na ng Amerika ang mga sundalo at aircraft nito sa Al Udeid Air Base sa Qatar dahil ang nasabing base ay isa umano sa mga posibleng paulanan ng Iran ng mga missiles nito bilang gante.
Sa isang pahayag naman, sinabi naman ng Qatar at Saudi Arabia na hindi umano sila sasali sa gyera pero hindi umano nila papayagan na gamitin ng Amerika ang kanilang airspace para sa kaligtasan. Habang sinabi naman ng Israel Defense Forces na handa na umano ang kanilang mga depensang panghimpapawid dahil sa posibleng pagdamay umano sa kanila kapag gumanti na ng atake ang Iran. Habang tinawag naman ng China ang Amerika na adik sa digmaan, pasimuno ng mga gulo dahil napakahilig umano nito sa gyera. Sinabi ng Ministry of Defense ng China na ang Amerika ay nagtayo umano ng nasa 800 base militar sa 80 bansa sa buong mundo. Kaya't saan man umano mapadpad ang mga makinaryang militar ng Amerika ay siya namang pagdurusa ng mga tao na nadadamay. Sa isa pang pahayag ng China ay umaasa umano silang malalampasan ng Iran ang mga pagpapahirap na ito ng Amerika. Mas pinili ni daw umano ng China na huwag magbigay ng mga makabuluhang suporta sa Iran sa panahon ng matinding pressure. Sinadya daw ng China na dumistansya na naaayon sa patakarang panlabas ng China. Mas inuna ang katatagan, pag-iwas sa panganib at pansariling interes kaysa sa ideolohikal na pagkakahanay upang matagalang katapatan sa mga kasosyong nasa ilalim ng pressure. Dagdag pa ni Mauning, itinuturing na mga bahagi ng internasyonal na komunidad ang China bilang isang maaasahang kaalyado sa mga sandali ng krisis dahil umiiwas umano ang China sa mga gulo. Baka naman takot lang at Pilipinas lang ang kayang apihin. At dagdag na balita, ibinalik na ang mga abo ng 32 Special Forces ng Cuba na nagbabantay noon kay Nicolas Maduro. Ngunit tinudas ito ng mga US Special Operation Forces sa isang operasyon na naglalayong hulihin si Maduro.